Search and Seizure. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Today we are talking about Article 3 of Philippine Constitution. So tungkol saan nga ba ang Bill of Rights? Ang Bill of Rights under 1987 of Philippine Constitution ay tumutukoy sa pagprotekta sa mga pangunahing karapatan at kalayaan ng bawat tao laban sa pang-aabuso lalo na mula sa gobyerno. Poprotektahan ka nito para hindi ka basta-basta maaresto, saktan, mawala ng mga ari-arian o malimitahan ang kalayaan mo. Tutulungan ka nitong maging malaya sa pagsasalita, mag-isip, magsulat at magagamit mo ito para ipagtanggol ang iyong sarili. Sa madaling salita, ang Bill of Rights ay maituturing na isang kalasag ng bawat Pilipino laban sa mga pang-aabuso at iba pang anyo ng injustice. Anyways, to be specific, ang pag-uusapan lang natin today is about the Section 2 of this article, which is the Search and Seizure. So ano nga ba ang nakasaad sa section na ito? Sabi dito mga ma'am at sir, ang section na ito ay tumutukoy sa mga illegal search and seizure. Ganito ang paliwanag dyan mga ma'am at sir. Sa ilalim ng section na ito, hindi ka pwedeng basta-basta pasukin sa bahay mo o halughugin ang mga gamit mo kung walang search warrant mula sa korte ang mga autoridad. Halimbawa, kung may pulis na gustong halughugin ang bahay mo para maghanap ng ebidensya, bago nila gawin yon, kailangan muna nila ng search warrant galing sa judge. Tanong, paano naman kung halimbawa may nakitang mga ibang ebidensya sa isang bahay na may search warrant pero hindi nakasulat sa warrant ang isang kontrabando na nakita sa isang bahay? Pwede ba itong kumpiskahin para gamiting ebidensya laban sa may-ari ng bahay? Ang sagot is hindi. Ito ay maibibilang lamang sa tinatawag na fruit of poisonous tree. Ganito po yan mga ma'am at sir. Kung ang ebidensya ay nakuha sa pamamagitan ng illegal na paraan, halimbawa, illegal search o walang search warrant o hindi nakasulat sa warrant pero kinumpis ka ang isang hinihinalang ebidensya, ang siste kasi ay hindi pwedeng gamitin ang ebidensyang nakuha kapag wala sa tamang proseso ang pagkakuha nito. At hindi lang yan kung magkataon na mangyari ang pagkuha ng ebidensya sa illegal na paraan. Ang lahat ng ebidensyang nakuha ay pwedeng madamay or mawalan ng bisa. Ganito ang epekto ng fruit of the poisonous tree. At dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa search and seizure. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.